feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe. So kung makita po natin sa vaccination po worldwide, meron na po tayong 221 million doses to date. Still at a daily pace of around 5 million. Pagka 5 million lang po ang ating phase, abot po tayo ng 3 years globally. Mahirapan po tayo na magkaroon ng total global immunity. Pagka po ganito na 5 million, kailangan po ang nakita po namin at least nasa 10 million po yan para at least 2 years po ang ano po natin. Nakita po natin na nag-slow down po yung EU due to rising vaccine hesitancy. Nakikita natin din na po sa atin, global din po ang problema po natin sa mga hesitancy. At the same time, yung recent result na sa ruling sa AstraZeneca in the regions of Australia, New Zealand, Thailand, Hong Kong, and Vietnam. Nag-start na rin po ng vaccination effort. So, ito po yung mga bagong na kasabay po natin. Itong Australia, New Zealand, Thailand, Hong Kong, at saka po Vietnam. Ghana became first country to receive COVAX shipment of 600,000 AstraZeneca doses. So, ang Ghana po ang nauna po. Then, yung US FDA already grant an EUA to Johnson & Johnson. Meron po tayong nakuha na, meron po tayong ongoing na negotiation sa Johnson & Johnson po. And then also, US FDA approves the new handling protocol for Pfizer to be stored at -25 to -15 centigrade. Ibig sabihin po, yung frozen undulated vaccine vials can be held at a standard pharmacy freezer temperature of -25 to -15 for up to 2 weeks after they arrive at the vaccination site. And then only needs to be held at ultra cold temperature if vaccines are held for more than 2 weeks. So ito po yung bagong US FDA handling ng Pfizer. Then nakita po na natin, katulad po na nangyari sa atin, ang Chinese vaccines are gaining momentum in many developing countries. But yeah, talagang nakita po natin na there is still mistrust, still high on the Chinese vaccine. But nakita po natin, Hong Kong kicks off sa vaccination with Sinovac jab, and also Hungary received 5 million doses of Sinopharm, becoming the first EU country to roll out the vaccine. Indonesia looking to secure Sinopharm also. So nakita po natin yung Sinopharm talagang medyo most rin po yung yung kanyang vaccine talagang in demand din po, lalo na po sa ibang Muslim countries. And then also there are many countries who are also asking for Chinese vaccine kasi hindi na po talaga available ang Western vaccine. Kasama po ang Pakistan, Egypt, Senegal, Cambodia, Bolivia, and many more received the first doses of the Chinese vaccines. So ngayon po, yung global vaccine inequality is becoming a larger issue. So there is an increased pressure for rich country to donate surplus supply as part of global effort to combat COVID-19. Ito po nga po ang talagang katotohanan na 10 countries account for 75% of all vaccination. EU and US called to commit 3 to 5% of vaccine supply to developing countries. And even Israel has committed on giving surplus to Palestine and Honduras. So yung po Chinese, yung may pakpak na sa Marawi, sir. Kaya eksakto lang po yung date. Pagka sinabi lang itong date na to na mag-deliver, talagang di-deliver po nila yan. Kaya nakita po natin kahapon na sinabi nila na 28 after 5 days or 5 days after ng yung EUA, ay bigla po nilang talagang in-schedule na 28. At 28 po talaga dumating. So yun po ang po natin sa first quarter. Ang ating objective po sa first quarter, matapos po natin lahat ng ating healthcare workers. Yun po ang ating pinaka-objective. And then sa second quarter po, ay titingnan po natin kung makakukuha po tayo ng mga 20 million. Dahil meron na po tayong darating sa COVAX ulit, and also we might be having sa Novavax. At saka yung 2.6 million na pinangako po ng AstraZeneca, ito po binili po ng mga private sector. So more or less mga 20 million po yan. Sa third quarter po, diyan po lalabas lahat ang ating mga
lahat ng mga vaccines natin na bibilin. So more or less, meron po tayong sa third quarter, meron po tayong 68 million at doon po sa fourth quarter, meron po tayong 69. All in all po, Mr. President, Mr. Mayor, ay meron po tayong 161 million doses kasama na po yung 44 million na COVAX. Next slide po. Ito po ang magandang balita talaga kahapon. Hanggang ngayon, ang ganda po ng trending, Mayor. Talagang tuwa po ang ating mga kababayan dahil dumating na po ang 600,000 na Sinovac vaccine. At nakita na po natin talagang yung mga iba, nakikita natin sa social media, talagang many people are very excited. Even sa mga LGUs po, sir, talagang nagte-text po sa akin, talagang, sir, wag niyo kami kalimutan sa pag-distribute ng vaccine. So next slide please. Sir, ito po, nagkaroon po tayo ng tinatawag na simultaneous mini rollout. Ito po ang ginawa po natin kaninang umaga. Nagkaroon po tayo ng mini rollout dito po sa UP Philippine General Hospital. At meron din po tayo sa Lung Center of the Philippines. Nandoon po si Secretary DOH. At ako naman po ay pumunta sa UP General Hospital. Kasama po si Secretary Roque. At saka po yung ating mga LGU. Kasama po natin si DG Eric. At nagpaturok din po sila. So makikita po natin, nandun naman po si Secretary Vince Dizon, doon po sa Tala, and then also sa Veterans Memorial, nandun po ang ating Secretary Del Lorenzana po. So nagturok din po tayo sa Philippine National Police General Hospital, at mayroon din po tayo na mini rollout sa Biluna Medical Center. At bukas po, marami po tayong pupuntahan din po. Ito po bukas, magkakaroon din po tayo ng mini rollout sa Pasig City General Hospital, Amang Rodriguez, Pasay City, sa Taguig, Santa Ana, sa Philippine Air Force, sa Manila Naval Hospital, sa Navy, sa Army General, at saka sa Camp General Emilio Aguinaldo Hospital. Then, meron tayo, sir, nakikita po natin, sir, nabigla po kami. Sir, ang St. Luke's, humingi po ng 5,000 para sa 5,000 nilang tao na Sinovac. Nakita natin yung St. Luke's, nakita natin ang gusto niyan Pfizer at saka pero nakita po natin, nag-text po sa akin si Dr. Peña, and magkakaroon po kami ng mini rollout sa dalawang St. Luke's Medical Center sa Global at saka sa Quezon City para magkaroon po ng mataas na uptake. We appreciate any and every cooperation offered to us at this time. Kung sasali yung St. Luke's, then papasalamat tayo. So they can also help spread really the vaccine as soon as fast as it can. Yes, sir. Be accommodated by the time and motion of a human being. Ikaw ho. Yes, sir. At sana po sa March 3, magdadala na rin po tayo ng mga vaccine sa Cebu. And then March 4, doon po sa Davao. So kami po na mga secretary, na yung cabinet member, magpupunta po kami sa sa March 4 sa Vicente Soto, doon sa Cebu. And then pupunta rin po kami sa March 5 sa Southern Philippines Medical Center. So pati po yung Davao Medical Center mabibigyan na rin po. Yun po ang inanuman ni Ma'am Inday na mabigyan yung ibang mga hospital, at nagpangako naman po si Secretary Duque na dadagdagan po natin ang mga vaccine po doon sa kanila. Yes. Yung sa Davao po, just to make it clear to the people, it's not used to be known as the Davao Medical Center. Tapos, iniba po, ginawang Southern Philippines Medical Center. It's a long story, but maybe some other time when we have the space really to discuss about it. Go ahead, please. Sir, yung guidance niyo po na i-distribute po nationwide yung vaccine. Sir, ginawa po sir ng ating mahal na sekretary at saka ni Yusek Kabutahe. So yung distribution po natin, pakikita ko po sa inyo na parang equitable po yung distribution na gagawin po natin. So nakita po natin sa NCR, considering na yung NCR meron tayong 17 highly urbanized cities, meron po tayo na 130,000.
And then sa Region 4A, dahil dalawa po yung DOH Hospital doon, Batangas Medical Center at Southern Tagalog Regional Hospital, meron po tayo 1,115 pero dadagdagan po natin yan kasi yan po ang yan po ang request po nila. Ang ginawa po ni Yusek Kabutahe, nagkaroon po sila ng tinatawag na Hospital Town Hall Meeting. At kinuha niya po yung may mga gusto. Pero nakita ko po to, Sir, Mr. President, tataas po yung iba dito dahil kasi ito po, nung kinuha na nila yon, tumatawag ng iba na gusto nagpapaano po. Kasi yung sa mga hospital po, sir, kasi yung taker lang sa Sinovac, 13% to 28%. As humanly possible, we would like to, I said, distribute it among the Filipino Yes, sir. people across the nation. Yan no, ang target. And that is I think that is the basis of your division. Okay. Yes, sir. I have no qualms at this point. Sir, ito po lahat po, sir, ang tuturukan po natin, ito mga healthcare workers ng mga hospital. So yung mga hospital po niyan, yung mga trabahante po ng hospital, pati yung mga drivers, ambulance, lahat po yan, sir. Rightly so. Opo. And by the way, even the doctors, some are not quite keen sa Sinovac. But that is the right. They want maybe the US, it could be AstraZeneca or it could be Johnson and Johnson. Johnson and Johnson is US talaga yan. Or it could be Moderna. So, as I said, wala tayong dyan, except wala kaming objections dyan. Ayaw ninyo. Maghintay na lang ho kayo pag magdating yung mga bakuna na of your choice and not the ones that are being applied now to the people. We respect your decision on the matter. Sir, ito po yung from NCR, Region 4A, Region 3, CAR. The next slide, please. Nandito naman po yung Region 1, mayroon tayong 7,000. Region 2, Region 4B, Region 5. Next slide, please. Then Region 6, Region 7. Yung Region 7, sir, patadagdagan po natin dahil kasi tumataas po ang kanilang kaso po doon. At may mga variants po doon. So, patadagdagan po natin. And then Region 8. Next slide. Then Region 9, nandiyan din po, Region 10, Region 11. Sir, yung Region 11, sir, patadagdagan po namin ng mga 15 to 20,000. So, yung Region 11, kasi ito lang po yung ito lang po yung kanilang request. Kasi alam po namin, ang ginawa po nila, yun lang may gusto. Pero nakita namin, sir, ngayon, tumaas po yung nung nakita lang nagpabakuna tayo lahat ng mga prominent na mga doctors na nandun si Dr. Gap, Dr. Edsel Salbanya. Tumaas po yung level ng natawag nating uptake at saka demand. So nandun yan po yung Region 12. In Region 12 po kasama po yan yung sa BARM na Cotabato Sanitarium. Yung sa Region 10 kasama po diyan yung may pakpak na sa Marawi, sir. Kaya medyo mataas siya. So nakikita po natin yung Sinovac po, isa po ito yung nakita natin na vaccine na halal. So yung mga Muslim Muslim BARM natin, sir, doon po namin bibigay yung karamihan din po sa kanila kasi yan po ang sinabi po ng Indonesia na ito yung halal na po natin vaccine. Para yung ating target is 250,000 people. So mayroon pa po tayong 35,000 na pwede po nating i-reallocate kung just in case tumaas po yung uptake. And then inaasahan din po natin na darating ngayong month yung COVAX. Meron tayong inaasahan sa COVAX at meron din po tayong ngayong month na ipoprocure na po natin yung 1 million na Sinovac. Nakasunod po 'yon. Ang po namin is pagka patapos na po yung AstraZeneca at saka yung first tranche ng Sinovac, darating na po yung 1 million. Gagawin po namin na Mr. President yung inyong utos na magkaroon po tayo ng at least meron tayong naka-standby na reserve or stockpile na 2 million to 5 million para at least makapag-open up na po tayo ng ating economy. Pagka po nagawa po namin na yung aming stable na po yung aming supply, we will inform you, sir, na pwede na po tayo talaga. We will recommend na pwede na po tayo mag-open just in case na nakuha na po natin na more or less makuha po natin yung talagang mga vulnerable people, makuha na po na rin po natin.
Okay. Sir, yung ibang ano po, yung ibang update po na kay ano po, kay SOH kasi siya po talaga umikot ng mga ibang hospital. Sir, alam ko 3 hospital yata umikot ni SOH po kanina sa pagbabakuna. Ginanahan po siya magbakuna po. Si Tariduque has something to say. Go ahead, sir. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow members of the Cabinet. Kung pwede lang, laktaw na lang tayo, medyo mahaba po. Gusto ko lang pong ipakita yung activities doon sa... Can we have the slide number 20? Yan po. Ito po, Mr. President, sa pagdating ng unang mga crates ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa bansa, ay mas magpapalakas ang ating kilos upang tuluyang sugpuin ang COVID-19. Ngayon pong araw ay nasimulan na natin ang paghahatid ng dagdag na proteksyon ng bakuna sa ating po mga frontline healthcare workers. Inumpisahan po natin sa UP-PGH na kung saan po ay si Director General Eric Domingo po ang isa sa mga nagpabakuna. So maganda naman po naging epekto sa Philippine General Hospital. Today, mga 120. May I Yes. cut you doon sa mga priority? Kasi ang haka-haka ng mga tao, lalo na ito si Maring Lenny, sabi niya na mauna ako. You know, in the protocol, ang edad namin ang preferential right is given to 16 o 18 above, tapos 59. Ako, Maring Lenny, 70 na. 70, hindi pala. 67 lang pala. Masyado kang apurado. Sa protocol nga, we are not even considered as those needing or occupy a priority in the application of COVID. Mahirap kasi ang ano mo, you are baiting me. Alam mo kung bakit? Nagdududa ka kasi na nagpabakuna na ako kasama ng mga sundalo. Kaya panay ang tikoy, yung ginaganon mo, ha, sige, salita ka. Yun ang talaga ang ano mo. You have a very, you seem to have an angel face but a devilish mind. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.